Pastor, hindi ako nagkukulang to. Pinapatubalik ang aking kalahasan at pinapatubalik niya ako sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. For, ipagandang mo ko ng salo-salo na nakita na panetong mga kalaban ko. Sa aking ulo lang isa ibubuho sa aking saraw pagpapalay lubos-lubos. Sabay-sabay ko sa sisi. Umiyak ang ibig mo sa akin, hindi makukulang. Siya ang nakakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailangan sa bahay ng araw ng mga naman. Tayo pa yung mananalangin. Ang Diyos, Lord, at maraming salamat po, Lord, sa inyong patuloy na paggabay, pag-ingat, Lord, sa mga Lord, at Lord, kailangan ko, Lord, na kayo patuloy na mga Lord, sa alam ko, Lord, at kayo, Lord, na patuloy na taas namin, Lord, sa alam ko, Lord, at kayo, Lord, na patuloy na muna, Lord, at maraming salamat po, Lord, sa mga batang na narito, Lord, kahit din po, Lord, sa mga kapatid na narito, Lord, kayo po, Lord, na patuloy na paalam ang kayo sa kanila. In the mighty name of Jesus, amen. Ngayon naman po, natako naman po tayo sa praise and worship. Handa na po ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Handa na po ba? Dahil po ba na sumahit sa ating Panginoon?
Pupurihin ka, O Diyos. Aming alay ay pagsamba. Kabalakian, bonggang ngalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
father, then isa po siyang isang mabuting asawa. Then meron po siyang dalawang anak, babae po sila. Akin po ang tinatawagan si Pastor Cal. Long time no see po. Isa pa po palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ilang buwan na o ilang linggo na tayo hindi nakita-kita. One, no? And sobrang daming invite na speaker and also I need to process some things na parang sa ganang tulong. So, kung nakaraan na nanood ka mo online, si Pastor Evelyn yung speaker. Okay? So, about sa ano yung kanyang topic? Ano yung kanyang topic yung nakaraan linggo? Ano? Do not commit? Adultery? Hindi. Ano? Do not commit murder. Do not commit murder. Diba? So, nandito pa rin tayo sa ating topic na kung saan yung 10 Commandments. Tama? Topikin mo ngayon katabi mo, kapatid, sinunod mo ba yung payo ni Pastora nung nakaraan? Hindi lang naman kung sinabing do not commit murder ay talagang papalay ka physically, di ba? Minsan hindi lang yung tao yung pinapasend mo, kundi yung oras mo sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Yes! Di ba? So, ngayon, let's focus on the seventh covenant, which is that you should not commit adultery. Our title is about faithful hearts following God's covenants. So this one, di ba? Bago tayo magsimula, mga kapatid, sino dito yung may hilig mag-Google lines? Di ba? Pagdating sa mga social media accounts nila. Alam nyo yung iba kapag nakakita ng mga post sa mga social media. Yung tipong pag nag-post na nakita ka na mag-jowa, mag-asawa, sana all, faithful, mapapasana all ka talaga, di ba? Or minsan nagpadaan lang yung mga artista, grabe, shoot mo na, sana all talaga. Di ba? Pero seryoso mga kapatid, hindi lang hugot yung pinag-uusapan natin dito. Di ba? But before that, kailan tayo tumayo, salitan tayo magbasa ng salita ng ating Panginoon. Ayan. Ako po muna sa verse 1, verse 2. So Exodus chapter 20, verse 2 and 17. Sabi sa verse 2, I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Verse 3. You shall have no other gods before me. Verse 4, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. Verse 5. You shall not bow again worship him by or your imitation, punishing the children for the sins of wives. Verse 7, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuse his name. Verse 8. Verse 8. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. Verse 10. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. Honor shall not do neither you, nor son, daughter, nor your animals, nor your residing in your towns. Verse 11, for in 6 days the Lord made the heavens and earth, the sea and all the earth, all the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Verse 12. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Verse 13, you shall not murder. Verse 14. You shall not commit adultery. 15, you shall not steal. 16. You shall not give false testimony against your neighbor.
verse 17, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Ako ay sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo ko'y manalangin. Lord, maraming salamat sa umaga nito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kung saan binigay mo kami ng pagkakataon ulit na purihin ka, Panginoon. Ibalik ko lahat sa iyo, Panginoon. Walang ibang may tataas ngayon ng pamalan. Ito, Panginoon, tumigil ang pangalan mo lang. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa mga ito, ipagin niyo kasi walang kayo kung patuloy na maguna, magsalita sa bawat isa. Maihatid ko ng maayos sa mensahe gusto mo iparating sa buhay ng bawat isa at ganun sa akin. Lord, maraming salamat dahil iningatan niyo kami sa buong isang linggo na kayo po ang patuloy na nangunguna sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, mga problema na kinaharap, Panginoon, hindi mo kami hinayaan na mawala sa iyo. Lord, maraming salamat ulit, Panginoon, sa umaga nito. Sa iyo, pinakamataas na papuri. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung silo na kayo. Dapat po natin, Lord. So, ayan. So, yung kanina, diba, sabi ko nga, yung utos dito, hindi lang basta-basta pangangalin niya, di ba? Kundi huwag kang mangangalin niya. Hindi lang siya simpleng bawal, kundi bahagi siya ng 10 utos na mismo binigay ng ating Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai. Amen po ba? Siyempre, isipin nyo, parang itong contract signing. Diba? Sa pagitan ng Diyos at ang kanyang bayan. Parang covenant na may kasama drive warranty. Sa kultura ng mga Israelita, ang pamilya ay pundasyon ng buong kanilang community. Diba? So kapag may nangyaring adultery, hindi lang mag-asawa ay nagkakagulo, kundi buong community at tribe o langit ng Israelita ang apektado pagdating dito. So dagdag kaalaman, next slide po. Dagdag kaalaman tungkol sa mga Israelita. Meron silang tinatawag na patriarchal or family-centered society. When you say patriarchal, ito yung namumuno yung mga lalaki. Okay? Sa Israelite, yung kulto nila, pagdating sa pamilya, ang pinaka-importanting unit ng kanilang community o kanilang sistema ng lipunan, dito nagkakaroon ng epekto kapag nagkaroon ng adultery. Hindi lang na-apektuhan yung kanilang sistema, yung kanilang economy, umiikot sa bawat tahanan kasi yung bawat part ng kanilang community. Kung masisira ang pamilya, maapektuhan yung buong tribe ng kanilang lahat. Pangalawa, meron silang legal consequences. Kung makikita natin, sa ilalim ng Mosaic Law or Law of Moses, di ba? Yung adultery daw ay may bigat na parusa. Kadalasan, ang parusa nito ay kamatayan. Amen. Diba? Kung mababasa natin sa Leviticus chapter 20 verse 10 and also the Deuteronomy chapter 22 verse 22, ipinakita nito kung gaano kabigat sa kanila ang kasalanan nito. At kung paano nila pinahalagahan yung kabanalan ng isang kasal. Okay? The third one, we have the covenant community. When you say covenant community, ang Israel ay hindi lang basta-basta covenant people ng Diyos. Ang katapatan ng sasawa ay nagsisimbolo rin sa kanilang katapatan sa ating Panginoon. Okay? Kapag may nangyaring adultery, nakikita nyo, hindi lang paglabag sa tao, kundi paglabag din sa ating Panginoon. Kaya meron silang covenant community. Mga kapatid, napapansin nyo, sa social media, kapag may iglap ng lalaki o mga artista, damay-damay lahat, kalat agad. Diba? Ganon din yung panahon nila. Diba? Nung bansang Israel, hindi lang sila basta-basta covenant people ng Diyos. Ang katawa ay, amen po ba yun? And after that, we have the last one, inheritance and lineage protection. Mahalaga sa kanila na malinaw na ipamana sa kanilang langit. Ang adultery ay nagdudulot ng kabuluhan
pagdating sa kanilang mga pangalan, angkan at mana, na maaaring magdulot ng hidwaan o pagkawatak-watak ng bawat ito. Okay? Ayun yung pinakamabigat na katotohanan sa bansang Israel kapag nag-commit ka ng adultery. So ngayon mga kapatid, looking forward tayo. Sa panahon natin, kahit may mga social media, may mga dating apps, may mga Netflix, di ba? Hindi nababago yung epekto ng adultery. Masakit pa rin, nakakasira pa rin, di ba? Ayon sa mga pag-aaral ng mga Christian counselors, hanggang sa mga secular experts, infidelity ang isang pangunahing dahilan ng paghihiwalay at broken families. Okay? So, nagdudulot ito ng emotional trauma, insecurity, hindi lang sa asawa mo, hindi lang sa partner mo, kundi maski sa mga anak mo. Diba? And then, dito nagsisimula yung pagbagsak ng community mo. Ang mga kapatid, based on my experience, dati lagi ako naiingit kaya sa asawa ko dati. Kasi nga lagi ako tumatawag sa akin. And then, dahil galing ako sa broken families, yung sa father ko na talaga pumpaluin ako. So, parang hanggang 14 years old, pinapalo pa rin ako 15. Meron pang time na talagang kinakaladkad ako, and then pinapalayas ako ng kabal-bal. And then, meron pa nun parang pag din siya nabulutan ng puting buhok, yung parang, ano ba siya say? Yung flat na sandok, ayun yung pinapalo sa akin. Kaya nakikita niyo yung dito ko, may parang mata dito butas. So dapat pinatahi pala yun. Eh, nung time na yun, pagkapalo sa akin, pinatulong lang ako. So nakita ko yung effect ko, dahil nga, nagkaroon ng hiwala yan. Dahil nga yung tatay ko, mabait. Di ba? So ngayon, napunta ako sa stepfather ko ngayon. And then, nandun na parang na-insecure ako, bakit sila, ang ganda ng pamilya nila, nagsasama-sama sila, may bagong sila, kahit nahirap naman, basta buhay pamilya nila, masaya pa rin sila. Nakikita ko yung Joshua na, and then, may time na kapag nag-usap-usap sila, magkakasama sila, magkakapatid pa sila namin ni si Daday, noong time na yan. And then, pumasok yung insecurity sa akin. Ngayon po, nung mag-asawa na kami, nakukwento ko sa kanya yung part na yan. Sabi ko na yung ganyan ako sa inyo dati, ganyan. Kapag nagbabalik na ako, kasi tinatanong na ako ng asawa ko, ano yung pakiramdam mo? Love kapag agad ko. So, inukwento ko sa kanya na nagkaroon ako ng insecurity. Pero dahil, nung dumating yung panahon na kung saan pinagpupa ko ng pastor, hindi ko na naramdaman na parang nag-iisa ako. Diba? Kasi mas naramdaman ko na nandiyan palagi si Lord para sa akin. Amen po ba yun? Kaya kapatid, kung iwanan ka man ng tao, nandiyan yung ating Panginoon, hindi kayo nagagawin. Amen po ba yun? Tapitin mo yung katabi mo kapatid, magtiwala ka lang sa atin. Kung noon yung adultery ay banta sa lahi ng Israel, ngayon naman sa atin, banta ito sa ating pamilya at simbahan. Okay? Kapatid, dahil kapag nagkaroon ng problema yung pamilya, nadadamay din yung simbahan, nadadamay yung community, nadadamay yung circle of friends na meron tayo. Kung gusto natin maging matibay yung ating lipunan, huwag natin gawing optional yung katapatan. Okay? Huwag mong gawing optional yung pagiging tapat mo. Tandaan natin, kapag pinoprotektahan mo yung pamilya mo at relationship mo, diba? Yung plano ng ating Diyos para sa buong pamilya mo ay matutupad. Kaya kapag tandaan mo ka natin, huwag mong gagawin optional yung katapatan. Diba? Kaya nga lagi ako tinatanong na sa akin, kapag nararamdaman niya na parang, nararamdaman ko na parang uncomfortable siya sa mga circle of friends ko, or meron akong friends sa Facebook na, sila to? Gagawin lang yan, sila to? Alam ko na yun. Diba? Siyempre, mga babae, diba? Alam natin yan, pag nagtanong yan, naipa-edit yan eh, kahit mali sila, kailangan maging tama sila. Diba? Pagkatingin niya, sino to? Ano ko? Kaklase ko yan nung nag-aaral ako sa ALS. Inad mo? Hindi. Siya nagad sa akin. In-accept mo.
O, di-delete ko na. Pagka-delete ko, okay. Okay na. Diba? At least maging malinis lang yung kanyang pakiramdam. Diba? Ikaw mismo bilang isang partner, ikaw mismo bilang asawa, yung nagbibigay sa kanya ng kaliwanagan na hindi, wala akong talaga na diba? Mahal kita sa inyo ako. Diba? Kinilig naman kayo. Diba? So, ano nga ba yung mga nangyayari? Or ano yung ating mga key points dito sa alok? Next time po. Number 1, ang pangangalo niya ay lumalabag sa tipan ng ating Panginoon o sa tipan ng Diyos. Mga kapatid, kahit nung unang panahon, diba, seryoso na yung Diyos at yung mga tao sa usapin ng katapatan. Diba? Tignan mo yung katabi mo kung dapat nga ba yan. Diba? Hindi lang ito basta-basta moral na payo. Ito yung covenant issue na nakaugat sa kasaysayan ng salita ng ating Panginoon. Sa Asia, Near East, may mga batas tulad ng Code of Hammurabi. When you say Code of Hammurabi, ito yung si King Hammurabi, yung sumulat ng Law of Hammurabi. Okay? I don't think so kung Hammurabi, Hammurabay. Tama ba? Ito yung sumulat na siya is isang king sa Babylonia noong 1754 BC. Okay, before Christ. So, doon pa lang sa una Hammurabi, nagsasabi na yung adultery ay may parusang kamatayan. Di ba? Kahit yung mga panahong lipunan na yun, di ba? Naunawaan na nila yung pagtataksil ay sisira sa pundasyon ng kanilang lipunan. Di ba? Kaya mas lalong nalinawan yung bansang Israel sa batas na to. Nung lumabas yung Leviticus chapter 20 verse 10, kung isang lalaki mangangalo niya sa asawa ng kanyang kapwa, parehong patayin ang lalaki at ang babae na nagkasala. And then sa 22, sa Deuteronomy chapter 22 verse 22, kung masumpungan ng isang lalaki na nakikipagtali sa asawa ng ibang lalaki, kapwa sila ipapatayin upang alisin ang kasamaan mula sa Israel. Wow. Ang bigat. Diba? Nakakatakot. Amen. Nakakatakot dahil hindi ka lang papatayin dahil masisira yung pamilya, masisira yung covenant na pinahalagahan mo sa ating Panginoon. Para sa bansang Israelita, yung kasal ay hindi lang kontrata sa pagitan ng dalawang tao. Okay? Ito yung sagradong covenant na itinatag ng ating Panginoon para sa katatagan ng buong community at lipunan. Amen po ba yun? Diba? Sino dito nakapagbasa na ng about ng kay Hosea? Diba? Yung kahit na naglolo ko yung bansang Israel, sumasamba sila ng Diyos-Diyosan, hindi naging faithful sa ating Panginoon, patuloy silang, kasi yung pangangalo niya kapatid, hindi lang naman yan tungkol sa mag-asawa. Diba? Baka mamaya araw-araw pala nangangalo niya ka sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Diba? Sabi nga ng ating Panginoon sa Hosea chapter 3 verse 1, mahalin mong muli ang isang babaeng minamahal ng iba at nangangalo niya, gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa mga Israelita, bumabalik sa ibang Diyos. Diba? Dito ipinakita ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Hosea, o ni Propeta Hosea, kung gaano kasakit sa kanya ang pagtataksil ng kanyang bayan. Diba? Pero, paulit-ulit silang nagkukulang. The end of the day, nananatiling tapat yung ating Panginoon. Amen. Diba? Parang tayo ngayon. Diba? Nangangalunya tayo na nagiging unfaithful tayo sa ating Panginoon pagdating sa oras, pagdating sa pagbabasa ng kanyang salita, pakikinig. Diba? At dumating ang diba? Pero at the end of the day, dapat pa rin yung ating Panginoon sa ating mga buhay sa kabila ng ating mga pagkukulang. Diba? Isipin na nga lang natin parang isang bansa na bumaksak dahil sa korupsyon na nangyayari. Hindi naging tapat yung community. Diba? Nasira yung mga tiwala ng mamamayan. Kaya bumaksak din yung mga economy, naapektuhan yung buong lipunan. Ganun na rin sa adultery. Hindi lang kayo hindi lang kayo naapektuhan dalawa. Hindi lang kayo naging, hindi lang kayo nandarama.
kundi pati yung mga anak, pati yung community na nasa paligid ninyo. Amen po ba yun? Amen. Ha? Bakit? Huwag niyong gayahin yung napapanood sa teleserye. Akala mo loyal pagdating sa TV. Uy, kinikilig ka pa pag nanonood ka ng mga telenovela eh. O kaya mga Korean movies. Di ba? Pero sa totoong buhay pala, diba, sa likod ng camera, hindi lang sa TV nagiging drama yung pagkakasira. Amen po ba yun? Kundi sa totoong buhay. Amen. Kaya sabi ng ating Panginoon, bantayan mo ang puso mo, hindi lang sa gawa mo. Diba? Kaya huwag mong gawin reality show yung buhay mo. Diba? Dinisenyo tayo ng Panginoon para maging tapat, proteksyonan at pagpapala. Diba? Sa iba. Tapi yun yung itong mga kapatid, maging tapat at pagpapala sa iba. Tapiin mo, diba? Tingin nyo, dapat na yan, dapat ba yan? Diba? Pangalawa, nagsisimula sa puso yung pangangalunya. Sabi nga sa Matthew chapter 5, verse 87 and 28, narinig niyong sinabi, huwag kang mangangalunya, ngunit sinabi ko sa inyo na ang tumingin sa isang babae may pagnanasa ay nangangalunya na sa kanyang aso. Tumingin ka lang daw na mayroong pagnanasa sa isang babae. Diba? Minsan kapag naglalakad ko yung mag-asawa, kapag kami nakita akong gano'n, akala ng asawa ko, yung tinitingnan ko, may nakita lang na helmet, nakapangaturos. Sabihin niya, tinitingnan mo, pagkakala siya na. Ay talaga ni God. Wala sa tama mo, sabi ko gano'n. Tapos ngayon, pag may dalawa naman, nakaputik na ako, i-imagine mo na ngayon. Relax. Di ba? Minsan hindi mo talaga ma-imagine yung isip ng babae. Di ba? Hindi mo alam kung saan kalulugan. Pipikit ka, i-imagine mo. Nakadilat ka, sinitiblang mo. Di ba? Kaya minsan si Joshua kapag may nawadaan, pag may mga babae, sa kanya na lang ako nakatingin. Di ba? Diba? Sa kanya na ako nakatingin. Tapos talagang sasabihin sa akin, ganda-ganda. Pinakaganda. Seryoso po yun. Ayan. Diba? Tapos sabi ko nga sa inyo, pagka hindi ko nararamdaman na hindi komportable yung asawa ko sa paligid ko, ako yung nagpaparamdam sa kanya na para maging komportable siya. Diba? Kasi dapat ganun yung paramdam din natin sa partner natin. Kasi minsan, hindi natin namamalayan, hindi ko namamalayan sa sarili ko na may mga nabibitawan na akong salita na hindi na pala maganda para sa pandinig niya. Kaya minsan pinakorek niya ako for sure work. Nariyan mo. Tingnan mo yung sarili, ay, tingnan mo yung mga salita. So ngayon, pagod na lang sa kanya. Diba? Hindi naman kawalan bilang isang partner yung sabihan mo lagi araw-araw na pagdating yung asawa. Amen. Diba? Oo. Kaya doon mas lalo lalalim yung connection ninyo. Kaya nung panahon na yon, nung sinabi ni Jesus Christ yung Matthew chapter 5 verse 27 and 28, diba? Sa mga Hudyo, akala na marami, okay lang basta wala kang physical na kasalanan na ginagawa, okay lang yan. Pero pinalakalin ng ating Panginoon yun. Diba? Pinalakalin ng ating Panginoon yung pamantayan ng pagdating sa pagiging banal. Para sa kanyang kasalanan ay hindi nagsisimula sa kamay o sa kilos, kundi sa puso at isip na meron tayo. Di ba? Sino dito nakapanood ng isang trending na isang teacher? Itong teacher na to, parang nagtuturo siya about sa globalization. Okay? Ngayon, ang nangyari, parang may nabanggit siya. Kaso yung mga adult, mga green-minded. Ang mga tinuturuan niya, mga bata pa, mga ganito kalalaki. So yung mga bata, malilinis yung mga isip nila. Di ba? So ngayon, nakikita ko sa social media accounts niya, grabe yung pag-comment sa kanilang mga tao. Dapat hindi na yung teacher niya, bakit kayo niya pagturo yan? Nahusgahan agad nila yung teacher na nagturo ng gano'n. Which is, sa isip mismo, nung nakinig, at sa puso mismo nung nakinig, siya mismo yung nagbigay ng kahulugan nung binigay ng teacher. Di ba?
Minsan ganyan tayo mga tao eh. Green-minded tayo. Pero sa isip ng bata, malinis yan. Binibigyan natin ng kahulugan palagi. Diba? Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, hindi nanggagaling sa kamay o sa kilos, kundi sa puso at isip natin. Kaya kung kakayaan natin manatili na maling pag-iisip, di ba? Unti-unti tayong lalamunin yan, unti-unti tayong babaguhin. Di ba? Hindi lang yung isip mo, pati yung kilos mo, hindi mo namamalayan na gagawa mo na pala yun. Dahil bakit? Nagsimula sa isip at sa puso. Amen. Amen? Tingnan mo yung katawan mo. Mukha bang nag-iisip yan? Mula sa puso? Diba? O baka mamaya, ano ang tawag doon? Yung padalos-dalos. Diba? Kaya dapat huwag tayo maging padalos-dalos. Si Jesus ay hindi lang nagtuturo sa panlabas na pagsunod. Diba? Itinatama niya yung ugat ang problema kundi sa ating mga puso. So hindi ka naman, kaya sabi ko, nagsisimula sa puso ang pangakalugna. Diba? Kasi kung may gumawa naman yung babae kahit sino babae, kahit ano naman yung kasuotan niya, kung malinis yung isipan ng puso mo, walang mali siya. Amen. Ang nagkano ng mali siya, yung nasa paligid. Dahil bakit? Hindi tayo open community. Diba? And then after that, diba? After nun, sa panahon ni Jesus, diba? Tinuruan niya rin yung mga rabay at parseyo na hindi lang panlabas yung pagsunod sa batas. Diba? Ngunit ang pangalan nito ay maaari kang magmukhang banal. Kasi kung mababasya mo yung kilos ng isang tao, banal yan, walang ginagawa yan. Pero hindi mo nababasa yung isip at puso niya. Diba? Yes, maayos na katapat, maayos mong nakakausap, maayos mong nakakasama, pero dahil the day, pagkalabas mo sa simbahan, pagkahiwa-hiwalay nyo, iba-iba na pala yung iniisip, iba-iba na pala yung ginagawa. So that's why, mas lalong pinalalim ng ating Panginoong Jesus yung pamantayan ng pagiging banal. Diba? Kasi kapatid, kapag nagkaroon ng adultery, ano ba yung mga pwedeng mangyari? Diba? Nagkakaroon tayo ng psychological impact. Diba? Based on the research, pagdating sa relationship, diba? Ang emotional affairs, nagdudulot ng parehong level. Diyan pa papasok yung psychological pain. Kawalan ng tiwala. Diba? Yung physical adultery. Kasi bakit? Imagine niyo, hindi kayo may nilagdoko ibang lalaki. Lahat ng lalaki, damay-damay yan. Pareho kayo. Wala kayong pinagkaya pa. Diba? Dahil sa physical, psychological pain na naramdaman nila, o na-experience nila nung nagloko yung kanilang partner. Maaari din mag-resulta sa anxiety. And worst case, depression at pababang self-esteem. Ito yung sinasabi ko po sa inyo again. Kapag, kunyari, nasa trabaho na ako, may time na hindi ako nakapag-reply sa asawa ko. Sabi ni John sa akin, bakit hindi ka sumasok sa tawag ko? May klase ako na. Sabi sa akin, may klase ako eh. Ganyan. Eh syempre, ako, pagod ako na yung time na yun, parang umaangat yung, ano namin, yung, ano ba tawag? Hindi boses eh. Yung level of communication namin, parang nagkakaroon ng spark. Hindi na lang ako gumagod, parang gano'n ako eh. Pero sa isip ko lang yun, kasi baka mamaya, boom! Diba? Sabi ko gano'n. May puro ako na sa klase ako ng oras na yan. Kaya sabi ko, hindi ka po pwedeng hindi sa bawat. Hindi ko pwedeng hindi sa bawat. Ngayon, ang gagawin ko na lang, sorry, kaya hindi na mahuhuli, hindi ko i-record. Kasi naka-silent ko po. Kapag kasi mahirap kasi yung parang yung partner mo yung makaramdam ng self-esteem sa sarili nila, insecurity sa iba. Diba? So kaya dapat bilang partner, ikaw mismo yung tumubay sa partner mo. Amen po ba yun? Kaya para hindi mag-resulta sa pag-iisip niya.
Kaya kapag may nakita siya sa Facebook ko, sa mga social media ko, okay, delete na yan, okay na yan, tapos na yan. Diba? Kasi nga nagkakaroon sila ng insecurity. Kala natin tayo ng mga lalaki, or kala natin mga babae lang din. No, don't say yan. Dapat tinitingnan natin. Amen po ba yun? Amen. And then after that, meron tayong brain science na sinasabi. Dito pinapakita yung mga studies, yung mga repeated last school thoughts. Diba? Bumubuo siya ng neural pathways. Nagpapalakas sa tukso. Diba? Kapag lagi mong naiisip yun, ay yung katotohanan sa brain science. Kapag lagi mong iniisip, lagi lang nasa isip mo, araw-araw, nakaka-apekto yun. Dahil yung today, hindi mo namamalayan na gagawa mo na. Diba? Tapos yung katabi mo kapatid, kaya mag-isip ka ng maayos. Diba? And then after that, yung family dynamics. Kahit wala pang physical na kasalanan, kapag inuna mo yung ibang tao o bagay isa sa asawa mo, nagsisimula na babasa yung emotional bond ng pag-ibig. Okay? Kaya dito, yung family dynamics, kapag mas pinagtutunan mo ng pansin ng ibang bagay, isa sa partner mo, isa sa asawa mo, minsan nagkakaroon ng emotional bond. Di ba? Doon babalik na hindi ka nakatulad sa akin, hindi ka nakatulad sa akin na lagi mo akong kinikis, hindi ka nagpapaalam, hindi ka na nag-chat, na nakarating ka na ba? Doon dumarating yun. Di ba? So sa part na yon, dapat bigyan natin ng assurance yung partner natin. At teka lang, hindi na pala ako ganyan. O, mag-reply ka muna kahit isang linggo after nun. Balik ko yan. Yeah? Joke lang. So, kasi ganyan kayo mag-asawa mga kapatid. Based on my experience, yung emotional bond na nangyayari sa amin. Kasi dati, kapag meron kasi times na parang isang buong linggo, nakalimutan ko mag-update na nakarating na ako, pauwi na ako, or meron yung time na o nasa na ba ako. Kasi minsan nag-iisip naman yung mga asawa natin kung nasa lupalong na ba tayo, baka mamaya may nangyari na para sa atin. So nakaka-affect sa kanila yun. Di ba? Ayon yung sa mga pag-aaral. So isipin mo na nga, di ba? Yung isang asawa, mas nag-iinvest sa oras na emosyon. Di ba? Then, yung isa naman, mas nag-i-invest siya ng oras at atensyon doon sa kanyang mga katrabaho. Diba? Kaysa sa kanyang partner. Wala man nangyayaring physical, ito ay emotional adultery. Okay? Wala man nangyayaring physical, pero ito ay emotional adultery. So, kailangan, mag-update ka man lang. Diba? So, love, asawa, baby, nandito na nga pala kami. Kasama ko nga pala sila ganito. Kaya kayo mga katrabaho, mga kapatid, kailangan kalala sa iyo. Kapag kanyari, tumawag yun, may iwan ang cellphone sa lamesa ko, tatakbo ni Pasir yun. Tumatawag yung asawa mo. Kasi alam na nila. Kasi, nung hindi ko nasagot isang beses, sabi niya, bakit mo? Hindi, ganyan. Kasi naya nila, tara, gano'n tayo basketball. Hindi ako pwede. Huwag muna ako. Si Joshua kasi parang malapit na malapit sa akin. Kilala niya si Joshua yan. Sabi niya gano'n, gawa na naman kayo natin Joshua. Kasi hindi mo sinasabit yung tawag eh. Ngayon, nung dumating yung araw na yun, kada tumatawag yung asawa ko, itatakpo ni Joshua yung cellphone sa akin. Kung asawa mo, may klase pa ako na, tumatawag yung asawa ko na, mamamay, magalit na naman yan. Ganon. Di ba? So at least, yung ano namin, yung emotional adultery, pinapatigin namin agad. Di ba? Tinatanggalin namin agad, kinakanta namin agad. Kapatid, hindi lang ng physical, emotional, di ba? Or spiritual, nagkakaroon ng adultery. Kaya kapag nagkakaroon ka ng maling pag-iisip at maling puso, nagsisimula ka na mag-commit ng adultery. Okay? Amen po ba yun? Tapigin mo yung katuloy mga kapatid. Huwag ka magsimula ng pangakalog niya. Pangatlo, adultery destroys families and communities. Diba? So sa history ng Israelite society,
Ang pamilya ay hindi lamang simple isang bahayan. Ito yung tagapagdala or tagapagdala ng lahi, ng mana, ng pananampalataya. Yung bawat tribe sa kanila, o yung bawat tribe ng buong bansa ng Israel, nakasalari sa kanila yung katatagan ng pamilya. Kapag may nangalunya, nasasangkot yung kanilang mga community, mga mana, mga ari-arian, nagkakawatak-watak, maaaring masira yung linya ng kanilang pamilya dahil dito sa adultery. And then also, nasisira rin yung reputation ng isang tribo sa buong community kapag may nag-commit ng adultery. Diba? Kaya kung babasahin natin ulit sa Leviticus chapter 20 verse 10 at Deuteronomy verse 22, mabigat yung parusa pagdating sa pangangalunya. Hindi lang bilang moral na kasalanan, kundi banta sa buong lipunan ng bansang Israel ang pangangalunya. Katulad na nangyayari dito sa ating community. Imagine nyo, di ba, kung may nakikita kayo mag-asawa na, or broken families, di ba, ano nangyayari sa mga anak nila? Ano nangyayari sa mga bata? Di ba? And hindi na nag-aaral natin. Loko-loko na. Di ba? Loko-loko na. Di ba? Kaya nandiyan tayo para tulungan sila. Amen po ba yun? Kaya mga lahat ng mga bad spirits sa kanila. Di ba? So sa panahon natin ngayon, sa mga Christians, di ba, yung adultery ay isang top causes ng divorce. At pangunahing dahilan ng emotional trauma pagdating sa mga bata. So, kailangan maging dito pumapasok yung emotional stability at depression. Hindi naman kasi biro yung parang maghiwalay kayo. Diba? So, hindi ko alam kung pwede ba ito dito. Pero pagka close meeting na lang kami. Kasi syempre, dito kasi nagkakaroon ng rebellion at behavioral problems. Diba? Nagbabago yung action ng isang tao. Nagbabago yung character ng isang tao pag nakakaranas ng ganito. Diba? Kaya kapatid, sabi nga diba sa Malakay, diba? Sabi ng Panginoon, sapagkat nasusulang ako sa divorcio, sabi ng Panginoon, kaya ingatan mo ang iyong sarili at huwag mong pagtaksilan ang asawa ng iyong kabataan. So marami tayong kilala, baka kaibigan natin, kapitbahay natin, kamag-anak natin, nahirap na magsiwala sa kanilang future partner. Dahil nakita nila yung infidelity sa kanilang magulang, diba? Yung mga sugat, diba? Or nakita sa atin mismo, ng ating mga anak, di ba? So, ingatan natin ito. Ingatan natin na maging epekto sa kanila. Di ba? Ano nga ba yung gagawin natin para maprotektahan natin yung ating pamilya at yung ating community? Patatagin natin yung relation natin sa ating Panginoon. Di ba? Gawin mong sentro yung ating Panginoon pagdating sa pamilya mo. Amen. Kung siya yung pundasyon, magiging matatag yung ating lahat. Amen. Mga kapatid, kami mag-asawa, lagi kami ngayon ng pasarapan. Pero sa amin na lang yung panunumpanaya. Okay? Kasi grabe ako manumpa sa tapat ng Panginoon. Hindi lang sa tapat ng ating Panginoon, kundi sa tapat ng aking asawa. Okay? Kaya dapat patatagin natin yung relationship natin muna kay Lord para na sa ganun maging matatag yung relationship natin sa ating pamilya. Pangalawa, bukas sa communication. Di ba? Maglaan tayo ng oras. Di ba? Hindi lang sa ating partner, kundi sa ating Panginoon. Amen. Maglaan tayo ng oras, araw-araw, para magkausap tayo ng tapatan. Walang tinatakot. Kami po mag-asawa, kapag kumakain kami, nagkakaroon kami ng time na nag-uusap kami. Pag nakahiga na kami, doon madalas kami nag-uusap. Di ba, mahihiga na kami ng mga bandang alas 10, alas 11. Yung pag-uusap namin, matatapos siya mga alauna o 12:30. Kamustahan ba? Kamustahan moment. Magkaroon kayo ng kamustahan moment. Kamusta na ako? Kahit magkasama lang kayo buong maghapon, di ba?
ibang tao yung pinag-uusapan namin. At hindi nagiging masaya yung bonding namin, di ba? So, minsan hindi lang ibang tao, yung pinaka-bonding namin, yung Lazada, di ba? Alam niyo po yung laro sa Lazada, kasi kapag nakaipon ka ng points doon, magkakaroon ka ng malaking discount pag marami ka ng points. So, ayun yung pinag-iibangan namin mag-asawa. Nag-ano kami, taas ng points ko, ganyan. So, at least nagkakaroon pa rin kami ng communication sa isa't isa. Amen. Diba? Sa kabila ng pagod namin po maghapon, pag-uwi namin, nakikita namin yung mga anak namin, then aalagaan pa namin. Then after nun, kung kami mag-uusap. Kasi hindi po pwede mawala ng oras sa isa't isa. Amen. Nagkagindahan ako sa sinabi ni Mother dito. Sabi niya, parang magpipiliin niya yung asawa niya kaysa sa mga anak niya. Diba? Kasi mas nauna siyang naging asawa. Diba? And then, ang ganda lang ng notes niya doon na parang, kasi pagka, kahit hanggang tumanda na, siya lang, yung asawa niya lang hindi ko. Amen po ba? Kasi ganun din tayo. Kaya dapat maglaan tayo ng oras sa ating mga partner. So, maglagay tayo ng healthy boundaries. Iwasan natin yung mga sitwasyon na maaaring magbukas ng tukso. Diba? Yung mga, huwag masyadong mag-invest ng emotional sa ibang connection, sa ibang tao. Diba? Hindi naman pati, hindi ko sinasabi na huwag ka mag-invest ng emotion dyan. Kasi connection yan. Okay? Yung sinasabi ko ito, yung point ko dito, malayo na malapit ka. Diba? Kasi lalo na kung babae lalaki yan, mahirap yan. Kaya nga iniiwasan ni Pastor na kapag nagkakaroon ng advice, hindi babae lalaki, dapat lalaki sa lalaki, babae sa babae. Okay? Lalo na yung mga nag-disciple dyan, hindi disciple chick, ha? No. Baka mamaya disciple chick yan. Tapos sabay, i-invite ko pala, yung pala, nag-invest ka ng oras, akala mo, liligawan ka na. Hindi ganon. Diba? Nag-chat ka, tara, church tayo. Ay, first day, tapos sa social media, first day, church. Diba? Hindi ganon. Diba? So, maglagay tayo ng healthy boundaries. Iwasan natin yung mga sitwasyon na maaaring magbukas ng tukso. Okay? Then, pangatlo, humingi tayo ng payo o magpa-counsel tayo sa ating mga leaders, sa ating mga pastor. Di ba? Yung paghingi ng payo o ng tulong sa ating mga pagdating sa mga kahinaan natin, di ba? Nagpapakita ito ng dedikasyon na gusto mong protektahan yung relationship mo at doon sa pamilya. Kasi kapag hindi ka na nangihingi ng payo, hindi ka na nangihingi ng advice, na kahit may problema kayo mag-asawa, or meron kayong problema sa community, di ba? So doon nagsisimula mas lalo mo lumalan. Kasi siyempre sarado ang utak natin. May pinanood sa akin yung asawa ko na parang meme. Yung lalaki salita ng salita, yung sinasabi ng lalaki, ano bang problema mo? Ganyan mag-usap tayo, ganyan. Pero yung naririnig ko ng babae, ganun lang naririnig ko. Kasi saradong isip nila. Diba? Pero yung pagsalita ng lalaki, puro na lang akong mali, hindi ka na nagkakamali. Ano? Ako na naman yung mali. Doon yun ang narinig yung mali. Diba? Yung means na gano'n. So minsan, buksan natin yung ating isipan. Diba? Huwag yung puro paunahan mo ng rap-rap, diba? Nagiging rapper ka. Diba? Yung ambilis ang malalagay dapat. Dapat, humingi ka ng payo sa pastor, humingi ka ng payo doon sa leader. Diba? Para na sa gano'n, nabigyan tayo ng maayos na advice. Kasi baka mamaya, sa sobrang pananalita mo, makakulit din po ako, ganun tao po ako, kapag alam kong may galit sa ating asawa ko. Hindi ko hinahayaan na manahimik. Kasi si Joshua po kasi, kapag mayroong problema, tahimik siyang tao. Hindi siya nagsasalita. Kasi lagi niya sinasabi sa akin na, pagka kung ano yung masabi. So ako, kukulitin ko siya, hindi mag-usap tayo, ano yung problema? Tapos sila natin yan, ano yung problema? Tapos pupukulan ko yun. Kung mapapatingin naman tayo, huwag ka tayong mag-away, ganyan. Sorry na. Di ba? Kasi the end of the day, tama nga naman eh, kung magpapatingin kayo, huwag tayong mag-away, kasi nakakagod. Kaya paulit-ulit. May ginanap na lang mag-away. Nagtuturuan din natin yung mga anak natin doon sa halaga ng katapatan. Diba? Kasi gawin mong modelo yung integridad na meron tayo, yung pagiging faithful mo. Upang yun yung maging basihan. Pag
base sa pag-aaral ko ng mga ng mga tao, kapag lagi na nakikita ng mga anak mo kung gaano ka kalambing sa partner mo, o kung gaano ka kalambing, namamana nila to. So I think yung nagiging parang symbolize na dapat kasi maging partner ko. Dapat ganito ako sa partner ko. Tignan niyo yung mga broken hearted na pamilya. Diba? Minsan ang nangyayari, nagkakagulo-gulo pagka lang nag-asawa yung mga anak nila. Diba? So dapat, ipakita mo sa anak mo yung kahalagaan ng katapakan. Diba? Huwag may paramdam sa kanila. The number last, maging supportive, maging support na tayo sa community na meron tayo bilang isang magkakapatid, di ba? Sambahan ng ating Panginoon. Tumulong tayo magbigay ng gabay pagdating sa mga pamilya. Amen po ba yun? Amen. Last, we have the faithfulness reflection. At noong panahon ni Pablo, yung revolutionary, yung idea sa Roman at Greco-Jewish culture, yung mga babae ay madalas itinuturing na property lang. Noong panahon nila, kaya nga meron silang hierarchical na lalaki lang lagi yung masusunod. Lalaki lang lagi yung batas. Kasi nga, ituring nila sa mga babae, property lang. Diba? So, ngunit, nung nagturo si Pablo na yung asawa ay hindi ari-arian, kundi katubang sa buhay. Amen. Na dapat mahalin gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Diba? Kaya isang pag-ibig na sacrificial, walang kondisyon, at matapat hanggang wakas. Diba? So, yung ganitong pag-ibig ay hindi self-serving, kundi self-giving. Yung pagiging faithful niyo sa kasal ninyo ay hindi lang simple wag mga liwa. Ito ay aktibong pagpapakita ng pagmamahal at respeto at sakripisyo sa iyong partner na naglalarawan ng katapatan mo rin at pag-ibig ng ating Diyos sa inyong dalawa. Diba? So, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sinira ni Pablo yung unang panahon na relasyon. Diba? Na parang tingin mo lang sa asawa mo, property o sa no. Diba? Dapat mahalin mo na rin yan ng walang kondisyon. Diba? Yung mga mag-asawang nag-pray together, yan. Ay dapat yung pinaka-goal ninyo. Hindi ba ngayon together? Pray together, okay? Diba? Yung nagbabasa kayo ng salita ng ating Panginoon. Diba? Nagpapatibay kayo ng relasyon sa kabila ng mga hamon. Diba? Nagiging living testimony kayong mag-asawa sa katapatan ng ating Panginoon sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap niya dito sa mundo. Diba? Kaya mga kapatid, lagi natin tatandaan na magpatibay tayo ng relasyon ng ating asawa kasama o sentro yung ating Panginoon. Amen po ba yun? Yes. Kaya dapat maging sentro ng relationship natin yung ating Panginoon. Amen. And then pangalawa, magpakita ka ng sakripisyo at pag-unawa sa iyong partner. Kasi ayun po yung lagi namin inaanalaw ni Joshua. Hindi po pwedeng sabay kaming magalit. Kapag galit yung isa, dapat chill lang yung isa. Kapag galit yung isa, dapat chill lang yung isa. Hindi po pwedeng sabay. Kasi baka sumabog ka rin. At kung ano-ano yung masabi niya. Diba? And then, i-celebrate niyo yung mga maliliit na tagumpay. Alam niyo po ba, lagi namin sinicelebrate kapag may bagong sentences, may bagong natutunan si CJ. Ayan. Lagi kami natutuwa pag-asawa. Sabay kami natutuwa. O hindi lang sa anak namin, miski sa ibang tao. O sa mga achievement na ibang tao. Ulit galing ni ganito, no? Oo nga, galing na. Kasi may bago sa mga ganito. So, sinicelebrate din namin si ibang tao. So sa part na yun, yung simple salamat dun sa maliit na tagumpay na yun, sa inyong mga partners, sa mga paligid ninyo, diba, nakakatulong yun para mas lalo magpatibay ng inyong relasyon. Diba, magkaroon kayo ng coffee break, diba? Patuloy naman invest sa marriage. Diba? Kaya mga kapatid, conclusion ko lang sa inyo. Diba? Pagdating ngayon, kung magbabas tayo, research tayo, di ba? Ayon sa survey, 20% ng marriage worldwide ang nasisira dahil sa infidelity.
Kaya napangarelevant yung utos ng ating Panginoon na huwag kang mangangalunya. Diba? Ito hindi lamang salita ng Diyos, ito yung protection mo rin. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, alam natin na hindi madali ang maging tapat sa isang mundong puno ng Kristo. Amen. Diba? Nandiyan yung mga social medias, nandiyan yung mga flirtations, emotional affairs, at yung mga kultura na glorify ng instant pleasure. Pero tandaan natin, kapag sumandal tayo sa ating Panginoon, sumandal tayo sa biyaya ng ating Diyos, posibleng ang katapatan ay mangyari sa atin. Amen po ba yun? Kaya lagi lang tayo sasandal sa ating Panginoon. Huwag kang sumandal dyan sa katabi mo. Doon na sa ating Panginoon. Dahil baka mamaya yan, katabi mong yan, yung magdala sa iyo sa immorality. Di ba? So, lagi natin sabihin yung puso natin. Baka mamaya may mga area sa ating buhay na hindi pa natin naisusuko sa ating Panginoon. Diba? Maglagay tayo ng boundaries, palalimin natin yung relasyon natin, manalig tayo sa ating Panginoon, huwag tayo sumamba sa ibang Diyos. Diba? Kasi parang babalik tayo sa sinasabi ng tinuro ni Pastor na nakaraan, para natin pinapatay yung ating Panginoon paulit-ulit sa ginagawa natin pangangalinya. Sa oras, sa spiritually, sa emotionally, sa mental. Okay? Tayo tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa mga ganito, Panginoon. Kaya po, patuloy na nagkapalapit sa aming Panginoon. Huwag kami mga hindi lang physical, Panginoon, pagkos spiritual, na kung paano kami tumitingin sa oras, kung paano namin ninanakaw, niloloko ng aming mga sarili. Lord, maraming salamat dahil end of the day, nagiging tapat ka sa amin. Hindi ka nagkukulang, hindi mo kami pinapakailan. Patuloy kang nagiging tapat sa amin. Patuloy kang muna sa amin, Panginoon, sa kabila ng mga pagkukulang. Lord, dalangin ko, Panginoon, na hindi lang ang Panginoon nakikinig kami, bagkos i-upgrade namin. Mas lalo namin pagtibayin ang relasyon namin sa iyo at sa aming mga partner, Panginoon, sa aming mga anak, Panginoon, upang na sa gano'n maging basihan din kami, Panginoon, ng aming mga future daughter and son. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy niyo kaming palakasin, samahan, Panginoon, sa bawat hamon na kinakaharap. Alam namin na, Lord, na ikaw ang patuloy na mag-provide ng solusyon. Sinusubukan mo na kami, Panginoon, upang maging good stewardess ng aming Panginoon. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, sa umagang ito, na kayo po patuloy na magbigay ng wisdom, knowledge, and understanding, upang na sa ganon, may apply namin sa aming buhay kung paano pa namin palalakasin yung aming mga relasyon, Panginoon. Hindi lang sa aming mga partner, ganoon din, Panginoon, sa iyo. Nawa, mas talo kami mahalin, mas talo kami mauhaw, mas talo kami mag-snap na rin sa Maraming salamat, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin kung sasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Kat, sa isang magandang mensahe. So, nandito po ba tayo? Buhay pa kayo? Buhay pa kayo? Kasi kanina, sobrang lungkot yung mga sasalita din si Pastor Kat. Parang hindi kayo masyadong sasalita. So, yung natutunan ko po sa preaching ni Pastor Kat is dapat sa mga desisyon po natin na gagawin natin or sa mga nakapalibot sa atin is dapat nandun pa rin si God sa atin. Then, dapat si God pa rin yung nasa puso natin. Walang iba kundi si God lang. So, ngayon naman po, ko naman po tayo sa ating thanksgiving offering na papangunahan ni Sister June.
Friend, Friend, yung mga willing pong magbigay, pwede po kayo kumuha dito ng envelope. Then, pwede po niya i-lista yung name nyo dito sa record list po. Sister, thank you. Distribute. Hello. Ay, salamat kay Pastor sa naturo na dapat talaga yung ating asawa yung halin natin rin sa mga kapatid. At mabilis magalit. Minsan mabilis umihin ang ulo. Kaya ngayon, pasalamat pa rin na ano pa rin, mahalin pa rin niya salamat pa rin. Lord, salamat po Panginoon taas natin ating kamay sa ating Lord. Maraming salamat po Panginoon sa araw na ito Panginoon na pinataas po namin Panginoon ang reso ng puling ito Panginoon. Maraming salamat po sa nagbigay at Lord pagpalain po Panginoon kanilang buhay, kanilang mga buhay, ibalik po pala sa kanilang siksik-litin po na pagpapala. Maraming salamat po at yan din po ang walang kakayahan magbigay at pagpalain rin po Panginoon ang kanilang mga buhay para makapagbigay sa gawain ng kalulawag namin. Bye sa mga maraming salamat po sa ilang binabalik ang pinamala sa papunta. Salamat in Jesus' name. Amen. Announcement po, after service po, meron po tayong small group. Then, ipag-pray po natin yung kay Gia Macau. Sila Pastor po, nandun po sila. Nag-share po sila. Ipag-pray po natin na maging matagumpay po at makawin po sila ng ligtas. Then, so kay Gia Mentor po, ipag-pray din po natin na maging matagumpay po ang anniversary nila doon sa September 27. Ngayon naman po, dadako tayo sa closing prayer and benediction ng papangunahan ni Pastora Elvin. Bless po ba tayo? Sige po, tayo po tayo lahat at ating mga huli natin panalangin. Hallelujah Lord, salamat po Panginoon sa kasama mo sa amin. Marami po namin Panginoon na sigawan mo na yung banal na dugo ang lahat ng aming narinig. Na ito'y may isagawa po namin upang kami Panginoon ay maging kalugod-lugod sa ilang harapan. Lord, I pray Panginoon sa mga kabataan ngayon. Hindi man sa kanila applicable ngayon, pero darating ang panahon, Panginoon, sila ay lalaki. At sila po, Panginoon, ay manatili ang iyong salita, Panginoon, na iwasan ang adultery o pangangalunya. Dahil sa iyong panahon na noon, ang mga Israelita, Panginoon, kamatayan po ang kabayaran nito. Ngayon po, nakikita po sa paligid namin na hindi kaagad namamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit, darating din po ang panahon na hindi po sila makapasok sa iyong kaharian dahil sa pangangalo niya. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ang aming mga kabataan, Panginoon, ay maging aware, Panginoon, sa consequences at sa penalty ng kasalanan na ito. Maging ang aming mga kapatiran, Panginoon, na hindi na po namin ito at iiwasan po namin, Panginoon, na gumawa ng adultery. Tunay na po, Panginoon, ang iyong mga sinasabi, Panginoon, na pag-iingat na gagawin namin para sa aming kabutihan, Panginoon. Dahil nais mo ang pamilya na tapat, pamilya na nagsama-sama, na masaya. Lord, dahil ang adultery ay nakakasira po ng pamilya, nakakasira ng mga kabataan, Panginoon, at nakakasira ng community. Kaya, Lord God, I pray, Panginoon, Lord, na ang lahat na narito, Panginoon, at ang mga nakikinig sa online, Panginoon, ay maging maingat upang ang mga sarili, Panginoon, ay hindi mahulog sa adultery. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos sa buhay namin. Salamat sa iyong katuruan. Salamat sa pangako mo, Panginoon, na ang nagtatapat sa iyo, Panginoon, ay
pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, madamnan niya ka tayong tapat na sumusunod sa Kanya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, inaangkin natin ang pagpapala ng Diyos ay isa sa atin, masaganang pagpapala, kapayapaan, katapatan, at ang rumaragas ang pagpapala, makakamtan natin sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang dati magsabi na, Amen!